So, welcome ulit sa panibagong video. So, today is ang i-discuss natin ay trust analysis. So, ah, may trust tayo ngayon, simple trust lang. Then, ang hinahanap daw sa atin, ang force nag-act upon members BD, CD, and CE. Yan. Okay. So, paano natin susunod to? Una, hanapin natin yung reaction forces. Reaction forces ng alin? Ng mga support natin. Okay. Bago tayo pumunta doon, makikita natin, meron tayong hinge support, meron tayong roller support. Tandaan natin, sa hinge support, nagre-resist siya ng X and Y axis. X and Y forces. While sa roller support, nagre-resist lang siya ng Y forces. Y forces along Y direction. Okay. So, dito, kung titignan natin yung trust natin, no? Pwede akong magkaroon ng possible. Yan, tawagin natin itong Fy, tawagin natin itong Fx. Then, since roller support tawagin lang natin itong Ay. Yan. Okay. So, titignan natin yung trust natin na maigi, no? Ano na ba yung binigay na force dito? Ang binigay lang naman is 360 pounds. Pero, downward direction lang. Wala siyang angle. Or hindi siya naka-angle or hindi siya to the left or to the right. Okay? So, ibig sabihin, wala na kwenta to, tong FX na to. Hindi naman sa walang kwenta kasi wala namang binigay na force, wala namang binigay na force along the X direction. Kunwari, sabihin natin may force akong paganto. Yan, sabihin natin 200 pounds. Doon magkakaroon ng kwenta itong FX na to. Yan. Eh since wala naman, wala na yan. Di na natin kailangan hanapin si FX. So, para padali buhay natin, gana natin itong support F and support A. Okay. So, okay. Ngayon, identify na natin yung mga reaction forces natin. Like, ano yung direction nila. Kung ano yung meron tayo. No? So, ano yung hahanapin natin? Diba? Pwede tayo mag-force A, pwede tayo mag-force F. Okay. So, may dalawa akong choices. Ano yung pipiliin ko dun? Okay. Para sa akin, kukunin ko na tong force F. Bakit? Kasi, dito, makikita natin, may katabi na akong 360 pounds. Yan. So, okay. Bakit hindi KA, no? So, solve natin, kung masosolve natin si F, okay? So, parang ito na yung, okay, papakita ko na yung parang yung quote-unquote game plan natin. Kung ano na yung magiging steps. Okay, pag nakuha ko si force F, kaya ko na kunin yung force DF and force FE. Yan. Pag nakuha ko na yan, makukuha ko na to. Bakit? Kasi given na to. Itong force DE. Yan. Explain ko mamaya kung bakit na given na yan. Pero, anyway, focus muna tayo sa ano natin, sa reaction forces. Kumbaga yan na yung roadmap natin. Yung pinakita ko kanina. Okay. Itong Okay. So, identify na natin na hanapin natin yung force F, no? Ibig sabihin, magmo-moment tayo kay point A. Dito tayo magsisimula ng ikot. Okay. Para mapadali buhay natin, okay, naluto ang liberan to. Ito ay naka-fit. Lahat yan naka-fit. Yan. Okay. So, para hindi kayo malito sa pagmo-moment, no? Lalo na dito sa truss. Gawin natin, got a straight line. Yung straight line,
Then, lagay natin yung mga supports natin. Tapos, lagyan natin yung hati. Ito daw ay 12. Tapos, nandito daw yung 360. Then, alam natin, ito yung force F. Ito yung force A. Di ba mas madaling i-visualize yung moment pag nakaganto? So, since dito tayo mag-moment, dito tayo magsisimula ng ikot, no? Okay. Sige, sulat pa rin natin. Okay. Ang goal ko sana ngayon is ah, parang hindi kayo masayangan ng oras, no? Ah, i-practice nyo na yung solution nyo na dapat isulat, idiretso na sa CalQ. Okay? Medyo mahirap pa tong gawin kasi ah, syempre, nagsisimula pa lang, no? Pero pag nagpa-practice tayo, naiisip nyo na yung solution. 'Di ba? Na mental nyo na yung magiging itsura nung solution natin. Pero for the sake of this demonstration, solve ko pa rin yung solution, pero try your best na i-visualize yung solution, then diretso na sa CalQ. Kasi it also saves time. Yan. So, dito, since magmo-moment tayo kay A, so summation ng moment, A, no, hindi pala summation to. Moment at A should be equal to 0, wherein clockwise ang ating positive. Okay. Ikot tayo mula kay A. So, ikot tayo. Ikot. Okay. Kapag yung arrow ng ikot natin ay sabay dun sa force na given or sa forces na meron is positive yung moment na yon. So, ibig sabihin, ito ay 360 times ilan yung distance nito from A dun, hanggang dun sa 360 is 24. So, natin gawin. 360 pounds times 24 feet. Okay. Next is ikot tayo mula kay A hanggang kay F. Yan. Kapag salungat or kapag salubong yung arrows ng moment na ikot nyo, pati yung force na meron, is negative. So, that would become negative F times ilan yung distance? 1, 2, 3, 36. Yan. Equal 0. Ibig sabihin, ang reaction force natin kay F is equal to, okay, solve natin. Ang nakuha ko ay 240 pounds. Okay. Set aside muna natin itong moment. Okay. So, ibig sabihin, si reaction force kay F ay 240 pounds. Okay. Okay, tapos na tayo dun sa moment. Okay. Delete ko na to. Nagaling ko na yan. Actually, tabi ko na lang. Tabi ko lang pala dyan. Yan. Okay. Next is, isosolve na natin yung mga members ng trust. Kasi, di ba, ang goal natin ito, BD, CD, CE. Okay. So, dito, since meron akong force kay F na 240, no, simulan na natin yung pag-predict, no, kung paano yung force nag-a-act-upan dun sa mattress na to. So, dito, di naman kailangan tama agad sa first try, no? Kapag sabi natin nagkamali ka ng predict, paligtarin ko lang yung sign, then yung computation, mag-a-adjust na lang din. Diba? So, sabihin natin, assume natin, si D to F, sabihin natin, siguro compression. Yan, papunta dito. Yan. Then, assume natin si E to F ay tension. Yan, tension. So, kapag sinilagay natin to sa diagram or sa FBD natin, lagyan natin solving, hindi, actually okay na yan. Okay na pala yan. Yan. Okay. Yan. Okay. Ito daw yung original natin, no? Ito yung original. Dotted ko lang. Yan, tapos ito yung original natin eh. Diba?
Yan yung sa truss. Since pa downward, pababa ka dun, pwede na lang natin siya i-translate as pag ganito. Pababa siyang ganyan. Then, may angle ako dito. Okay, bakit dyan ako nag-angle? Kasi 'di ba, 'di ba itong green na to yung part ng truss natin. Then may naiwan tong angle. Kung tatandaan nyo yung mga properties ng angles, it is possible na yung angle nito is equal to angle nung kabila. Eto siya, 'di ba? Itong angle na to is same dito, then yung angle net nung puti equal din. So in-apply na natin yung concept ng properties ng angles dito sa FBD diagram natin. Ay, FBD, I mean sa XY coordinate plane natin, no? So dito, plot na natin si force, I mean yung member ng D, then pinedict natin kay FA papunta sa tension. So ganun rin pala, papunta din dito. Ito yung E, ito yung D. Then may reaction force na ako na 240 pounds. Okay. Concern naman natin is angle, 'di ba? Ano angle nito, 'di ba? Eh di naman given. Baga sabi ko is hindi pa given, 'di ba? Kasi kung makita natin dito, given may 9 feet tayo na height, may 12 feet tayo na horizontal. Kung makita mo, si yung DEF mukha siyang right triangle, 'di ba? So, pag in-extract ko 'yan, right triangle 'yan, no? 90 degrees, ito D, E, F, no? Meron akong 9, meron akong 12, tapos ito yung concert kong angle, 'di ba? Kasi ito 'yan eh, 'di ba? Ito same lang siya as dito, which is yung hinahanap nating angle. So, yan yung angle na hahanapin. So, paano natin mahanap to? 'Di ba? Arctan lang. 'Di ba? Arctan, ano to? Ano ba tangent? TOA. Opposite over adjacent. So, opposite, which is 9 over 12. Ang nakuha ko ay 36.87. I-ano na natin to as, gawin natin convention na 2 decimal places lagi. Okay? So, 36.87 degrees. Okay. 36.87. Okay. So, dito, ang usual next step na dito, di ba, nagsiset up tayo na fx is equal to 0, fy is equal to 0. Huwag natin gawin yan. Okay? Tuturo ko sa inyo yung Caltech dito. Diba? So, ang Caltech lang dito is mode 5, then into 2 unknowns, then yung setup na. Di ko alam, ito sinabi ko mode 5 is for Canon. Nakalimutan ko na yung sa Casio, kasi nasanay na ako dito sa Canon ko. Pero, essentially, basta mode equation tapos yung 2 unknowns, basically. Okay. So, paano natin si setup si mode equation, si mode 5, then 2 unknowns. Sa 2 unknowns kasi, ang setup niya is ax plus by is equal to c. Yan. Etong, mag-a-assume tayo kung ano tong x, ano tong y. Kung ano forces yan. Sabihin natin, then itong a at b, yan yung mga trigonometric functions natin. Kunwari, yung cosine 36.87 na yan. Yan yung ilalagay natin sa a and b na corresponding dun sa forces na meron tayo. Then, itong si c, lahat ng constants yan. Although, di ba dito sa, ang typical na nangyayari sa fx is equal to 0, di ba meron akong b cosine theta plus e cosine theta. Then, kung may extra pa na forces, di ba, sinasama natin. Plus something, sabihin natin n cosine theta, ganyan. Is equal to 0. Eh, di ba, ang forma natin is equal, ax plus by is equal to c. So, bale, d, sabihin natin kanya, d plus e is equal to, anong constant? So, ang gagawin natin sa mga constant values na to is ililipat sa kabila. Kumbaga, mangyayari is magiging negative. Essentially, di ba? Essentially, nagiging negative yung mga constants.
or pinapalitan lang natin yung mga signs. Okay. So, dito, okay, alam na natin yung forma, no? Alam natin yung forma ng Caltech na to, no? So, isusulat ko lang, ito yung A, B, and C. Ito yung row 1 and 2. Yan. So, dito, titingin lang ako sa diagram ko, no? So, meron daw akong, yung row 1 natin, gawin natin tong fx. Assume natin na fx to. Ito yung fy. Yan. Okay. Para sa fx, sabihin natin yung x ay yung force D, yung y ay yung force E. Yan. Okay. Sa A, ilalagay natin sa first column, ay sa first column, first row, no? Ano to? Magbe-base ako positive x-axis, by the way. Yan, pag ganyan. So, this would become cosine 36.87. Yan. Ang lumabas sa akin ay 0.799. Ay, joke lang. Mali pala. Ano pala dapat? Cosine 360 minus 36.87. Kasi nga pala, nag-base nga pala ako sa positive x-axis. Ay, ganoon din pala. 36.87 pala. Ay, 0.79 lang din pala. Okay, next. Punta naman tayo kay E. Since itong si E, diretso lang siya sa second quadrant, then nakadiretso lang din siya sa x-axis natin, no? Ang mangyayari is cosine 180. Cosine 180, that's negative 1. Then, sa C natin, since ito, may 240 tayo, ang mangyayari is, gawin natin negative 240 cosine 180. Although, magiging 0 pa rin yan at the end of the day. Okay, next is, punta naman tayo kay Fy. So, dediretso agad yan sa row 2. So, para sa row 2 natin, no? Sa first column, gawin natin sine same angle pa rin, sine 360 minus 36.87. Yan. Ang lumabas sa akin ay negative 0.6. Then, dito kay B, although since, sige, gawin pa rin natin. Since dito ay cosine 180 to, di ba? Gawin natin sine 180. Although at the end of the day, 0 pa rin yan. Sine 180. 0. Then dito, negative 240 sine 90. Yan. Pag in-equals ko yan, yung x natin, which is yung force D, is equal to 400 pounds. Then yung y natin, which is yung force E, is 320 pounds. Yan. I mean, ito ay 319.99. Ito, 399.99. Diyan ko ng 400. Yan. So, ibig sabihin, tama yung naging assumption natin. Wherein, si member D, DF, is naka-compression. Then, si EF ay naka-tension. Okay. So, takuha na natin yung forces na to. 400, 320. Okay. Kung mapapansin natin, kaya na natin kunin si CE. Bakit? Yan. Sige lang natin. I-plot natin yung joint E. Itong joint E. Okay. Para kay joint E, 'di ba? Meron akong pababang force na 360. Then since ito naka-tension, yung E to F ay naka-tension, 'di ba? Papunta siya doon. Same pa rin na tension. Ibig sabihin, palayo kay point E. Yan. So dito yung 320 natin. Then tatanungin nyo, paano si DE? 'Di ba? Saan siya lulugar? 'Di ba? Ang sasabihin ko lang is, eto yung DE na to, yun yung 360. Bakit? Yeah, assume natin meron akong block dito. Naghila ako ng certain force. Yan. Fnet, 'di ba? Kung ililipat ko yan sa taas, 'di ba? Yung direction na to. 'Di ba same forces pa rin yung in-apply ko? Iniba ko lang kung nasan siya nakalagay. 'Di ba?
So, ibig sabihin, itong 360 na to, pwede ko lang siya i-translate into that. And it would be still the same. Diba? Still the same pa rin yan. So, ibig sabihin, ang concern ko na lang pala is yung CE itself. Since sabihin natin, okay, predict na natin. Okay, predict ako dito. Okay, paano natin solve? Since both lies on the x-axis, diba? Technically, wala na akong pake dito kay 360. Diba? Then kung papansinin ko, ay 320 na. Matik na pala, 320 yan. Kasi dapat, diba, fx is equal to 0. So, matik na yan, 320. So, may sagot na pala agad tayo. 320 pounds tension. So, meron, nahanap natin BD, CD, then CE. Meron na pala tayong 320 pounds tension. Yan. So, tapos na tayo kay CE. Ang concern na lang natin ay BD and CD. Okay. Paano natin makuha si BD and CD? Gamitin na natin yung joint D. Yan. Okay. So, drawing lang uli natin yung joints natin. Joint D. Joint D. Okay. Meron daw akong DE na 360 degrees, 360 pounds. Okay. Then, meron tayong force na DF. Tandaan natin si DF, D papunta kay F ay naka-compression. So, yung joint D must also experience compression. So, paano yan? Ibig sabihin, papunta siya dito. Yan yung 400. Since, para mapadali buhay ko, pwede ko siyang i-translate into here. With the same angle. Diba? Kasi kung tatanda natin, ito siya. Diba? Ang angle niya dito is 36.87. Pero din dito. Diba? Same concept applies. Kasi angles lang din naman yan. Okay. So, meron, ang kulang lang natin ay si BD and CD. Okay, so paano natin i-predict? So, I mean, hindi naman paano. Ano i-predict natin dito kay CD and BD? Okay, I mean, with a little amount of imagination, no? Sabihin natin si CD ay papunta dito. Sige, papunta dito. Then, si BD, sabihin natin papunta dito. Yan. Okay, so, ito daw si C. Tama tayo si C, ito si B. Okay, so, ano na angle ng C? 'Di ba? Yan na lang wala tayo eh. Kasi si B, ano na yan? Diretso na yan sa x-axis. So, cosine 0 na agad yan. So, paano naman yung sa angle C? Kung titignan mo yung triangle na to, 9 at 12 din. 'Di ba? Same lang din sa triangle kanina. Okay, nung binura ko. Okay. So, pag in-extract natin yan, 9 at 12 lang din. Tapos, itong angle na rin na to, ang hinahanap natin. 'Di ba? I mean, okay, i-project natin. Yan, ito yung thrust natin kanina eh, 'di ba? Pag ganun siya. Nandito. Pa-compression, tama, pa-compression. So, papunta doon. Ito yung angle niya. 'Di ba? Sa properties ulit ng angle, ang angle nito is equal lang din dito. Ano mo 'to kayong tawag? Complementary ba 'yon? Hindi ko sure. Then, itong angle na to, since opposite angle, equal lang din yan. Diba? So, kailangan lang pala natin kunin yung angle neto. Ay, neto. Since nakuha naman natin na kanina yan, na 36.87, diba? Kasi paresan din naman sila ng triangle eh. Diba? Sige, I mean, prove na pa rin natin. Diba? Magiging arc tan 9/2 pa rin. Diba? 36.87. So, this would become, yan. So, kompleto na. So, next step, set up na natin yung Caltech. Diba? Same as din sa kanina, no? Medyo bilis na lang natin ng onte yung pacing. Okay. Ito yung fx. Ito yung fy. Okay. Assume natin si c ay yung x.
X natin yung C, Y natin yung B. Yan. Okay. Set up natin mode 5 to unknowns. Okay. So, para sa column A, ano na lang to? Ay, wait. Identify pala muna natin. Itong dalawang purple na to, ang labas nito ay constant. So, babalik na rin natin yung sign nito maya-maya lang. Okay. So, that would be, so para sa column A, first row, ito ay 36, cosine 36.87 kasi nasa positive x-axis naman siya. Ang lumabas sa akin ay 0.799. Then, sa column B naman, first row, that would become, wait lang. Tama. Column B, first row pala. Tama pala. That would become cosine 0, which is 1. Yan. Then, yung C natin is, okay, anong force ito? Nasaan na to? 400 pala to, di ko nalagay. Okay, yan. Gagawin natin, gagawin natin negative. Negative 400 cosine 180 minus 36.87 kasi nagbe-base ulit tayo sa positive x-axis. Okay, so negative 400 cosine 180 minus 36.87. Imbis na plus, magiging negative kasi tinranspose natin. Diba? Tinranspose natin yung mga constants to the other side. Imbis na plus, magiging negative 360 cosine 270. Although, magka-cancel out lang din naman yan. Yan. Ang lumabas sa akin ay 319.99. Although, dun sa fx, pwede natin ignore yung 360 kasi wala naman siya x component. So, yun lang. Nilagay ko lang for, formality, I guess. So, dito, in-include ko lang para for the sake na masama siya. Okay, next is nasa second row na tayo. Okay, second row which is yung fy. So, this would become, sa first column, naging sine 36.87. Nakuha ko ay 0.6. Then, kay B, wala na yan kasi wala naman tayong y component or pwede mo ilagay sine 0. May 0 pa rin yan. Then, sa C, ang mangyayari is negative 400 sine 180 minus 36.87 minus, ano to? 360 sine 270. Yan. Ang labas sa akin ay 119.99. Ito matik na to sa calculus, so di nyo na kailangan i-round off yan. Then press equals. Ang lumabas sa akin, yung x natin na C is equal to 200 pounds. Then yung y natin ay 160 pounds. So ibig sabihin, tama yung assumption natin. Yung C to D natin ay compression. So lagyan na natin compression. Then yung B to D natin ay naka-compression din. So para sa final answer, ang final answer natin ay 200. Ay, ano ba? Okay, 200 yung sa C. 200 pounds. Compression. Then, dito sa B to D ay 160 pounds. Compression. Then, so yun lang. Yan. Ganyan lang kay clean solution natin. Diba? Compared kapag nag-fx, fy tayo, ang laking space ng masasakop natin. Ito, partida sinulat ko pa yung solution ng Caltech. Diba? Pag na-mental nyo talaga tong fx, fy na to, technically para wala kayong sinulat sa solution paper nyo. No? So, yun lang. Yun yung way ko kung paano ko siya isa-solve knowing na pwede pala ako mag-Caltech. No? So, yun lang. Then, bago pa lang magpaalam, kung may tanong kayo sa akin, pwede na ako i-DM. Then, I will try my best to answer your questions or inquiries. Yun lang.